guys! Welcome back again to my YouTube channel. Maglo-laundry kami ni Marvin kasi tambak na talaga. Ayan na, nalagay na ni Marvin yung iba, tapos bibit-bitin niya pa yung iba sa washroom para mapagpilian ko kung ano pa yung mga pwedeng i-laundry na. Ayan. Ito pala. Ang dami. Yes, man. Unahin mo mga medyas? Sabi may mga medyas dito. Oh, sige. Mga naglilinis sila ng sasakyan. Anong nilinisan ni Marvin? Madumi pa dito sa labas. Anong nilinisan mo na? Ayun na, ayun. Ah, ito. Sobrang dumi niyan dati. Ayun sa pintuan. Maglilinis ka pa dyan sa loob ng sasakyan. Next week na. Akala ko naman kung ano ng mga nalinis mo. Lilinisan mo pa tong labas. Hindi na, itong mga to. Kasi work na. Kasi bukas back to work na naman. Eh, magdudumi din to. Next week na daw maglinis. Ayan o, ang dumi o. Diba? Kita nyo. Kasi kahapon umulan sa Regina. Si Kuya Christian na busy maglinis pa dito. Ayun kay Kuya Christian ang puti na. Ayun ginamit ni Marvin kanina o. Pagpupunas. Ayun jacket. Lalabang ko ba to? Vacuum. Tatag-vacuum ka dyan sa loob. Dito na lang to? Hindi, mag-vacuum ka sa loob kasi pati mga upuan, i-vacuum mo. Guys, nagluluto kami ng tilapia. Ulam namin ngayon. Bali, dalawa lang yung inilabas ko. May natitira pa sa... Hinati-hati ko. Hindi naman, sakto lang. May isa pa tayo sa freezer. Tapos ilalabas ko na rin guys yung busy naman to sa pag-ML niya. Kukuha tayo ng ito. Ano to? Oyster. Para kay Marvin. Oyster, magluluto tayo ng seafood boil uli. Pang ulam namin bukas. Yung aking nandito yung aking may hipon pa tayo dito. O, diba? Yan o. Kasi bumili kami sa Costco noon yung malaki eh. Tapos hinati-hati. May isang plastic pa tayo dito. Yung bagel namin tagal na naka-frozen. Gusto ni Marvin magluto ako ng dinuguan. Buti na lang meron pa tayo ditong pork. Ayan yung pork ko. Tapos ito yung beef tapa ko. Ayan. Sobrang frozen no. Yung beef tapa. Guys, ito na yung pagkain namin. Hindi ko na siya nilagyan ng toyo, oyster, tsaka carrots kasi gutom na kami. Alas 3 na ngayon pa lang kami kakain ng breakfast at lunch. Ganyan lang yung rice namin. Tapos to, tilapia. Tapos meron kami dito. Anong chicken to, bebe? Kinain niya ni Marvin, guys. So, tingnan nyo. Luto ni ate pa. Masarap. Ito, ako kumain nito. Yung iba kinain na ni Marvin. Tapos may pineapple juice kami dito. Ngayon lang namin iinumin. Parang mga magto 2 weeks na yan. Ito na. Patay mo na. Guys, lalagyan natin ng kikoman yung ating quinoa para medyo may lasa. Tapos meron tayo ditong toyo. Yung dato puti siya kanilagyan ko ng kalamansi. Wow, pineapple juice. Yes. Bukas na ba to? Ay, bukas na pala to. Konti lang. Pampalasa lang. Adobo. Adobo ito? Adobo ba ito? Ang adobo, hindi ko online mo. Pero, meron pa kasi kaming natitirang adobo doon. Ulam pa namin nung nakaraan. Eh, di ba nag-regina kami kaya hindi namin nakain. Kain, guys! Gaano pa kadami yung adobo natin? Kunti na lang. Ma-microwave lang ni Marvin. Hindi pa rin ako tapos mag-laundry, guys. Pero ang last na to, ang nilo-laundry ko na ngayon yung beddings namin. Tapos mamaya, magtitiklop kami ni Marvin. Gusto mo mag-basketball mamaya? Ayaw. Basketball. Samahan ko si Marvin mag-basketball. Washing ka tayo sa kan. Pwede naman. Washing daw siya, nasasakyan. Sige. Sabihin ko sa'yo. Ayan yung natitirang adobo.
Kunti na lang pala talaga yan. Pang sayo na lang. Tapos manonood kami ng YouTube. Taas ng sikat ng araw dyan eh. Dessert ni Marvin. Buko pandan. Galing yan kay Ate Mary, guys. Tapos ito naman ang akin. Hi guys. Ang gulo ng itsura natin. Huwag nyo nang pansinin. Tayo hindi nakakapag-ayos pag nasa bahay tayo. So ayan. Bali, gusto ko lang kayong i-update. Tanggap tayo sa trabaho sa hospital. Hindi siya full-time, pero once na nagkaroon nga daw ng full-time, ayan, bibigyan nila ako. Pero depende rin kasi seniority nga rin pagdating sa hospital, guys. Lalo na may mga nauna sa akin. Alam nyo, di ba nga, ang aga ko nung in-announce nga na layoff ako, kinabukasan, edi nag-apply na agad ako sa hospital, sinamahan nga ako. May nauna na pala sa akin, may nagtatraining na. Galing din. Kasi yun din yung nasa isip namin. Na, Gusto mo lang. yun din ang nasa isip namin. Madami ang mag-a-apply. Kaya, hindi pwedeng ako'y magpatagal-tagal. Dahil alam nyo naman, di ba nasabi ko sa inyo, na madami sa Kipling ang nawalan ng trabaho. Kasi, syempre, wala namang ibang work sa Kipling. Possible na sa yun nga, doon din sila mag-a-apply sa hospital. Kasi isa sa kasama kong puti, doon din sa department namin, sabi nga niya, sa hospital din daw siya mag-a-apply. Yun nga, CCA nga din. Tapos, doon kasi, pag small town naman, hindi naman sila naghahanap agad ng certificate na nag-aral ka. So, pwede ka mag-work for 2 years. Tapos, kapag gusto mo pa ituloy yung pagiging CCA mo, mag-aaral ka na nun. O yun. Kaya, yun yung mga balak-balak din natin pagdating ng araw, di ba? Tapos, ayan. So, yung available lang daw na spot sa hospital, food attendant. Kaya sabi ko, walang problema kasi may experience naman ako. Pero once na nagkaroon daw ng full-time, kung saan merong available, ipapasok nga daw nila ako. Pero hindi pa natin sigurado kung kailan yun. So, ang mangyari nan, on-call lang ako. Kaya, ayun. Pero, tingnan din namin ni Marvin kasi, syempre, pinagpaplanuhan pa rin namin ni Marvin kung ano yung gagawin talaga namin. Kasi, syempre, wala na din kasi kaming kasiguraduhan kung ano yung mga pwedeng mangyari. Lalo na, alam nyo na kung ano yung nangyayari sa Canada. May tariff, tapos talaga naghihigpitan na. So, kung if ever naman ang wala talagang mangyari, guys, balak namin mag-move na lang siguro ni Marvin sa ibang town na makakapag trabaho parehas, tapos makakapag part-time para malaki yung maipon namin ni Marvin. Ayan. Pag-iisipan pa namin mabuti ni Marvin. No? Yeah, yun na yung last option namin. Kasi ano na naman, ayaw na namin stressin yung sarili namin na yun nga, yung about sa PR kasi ang hirap pag nai-stress, guys. Grabe sa pakiramdam. Syempre minsan di ka makatulog, kakaisip. Kung ibigay man sa amin yung PR, edi ibibigay. Kung hindi, edi uwi tayo sa Pilipinas. Well, hindi naman masama kung uwi-uli kami, magi-start sa ibang lugar, 'di ba? Kasi syempre, nakakahinayang lang din kasi syempre nandito na kami. So, ang dami na rin naming nasakripisyo habang nandito kami. Nag-move na tayo para nga sa PR, tapos tuwing mag-move tayo may mga nagbabago, 'di ba? Minsan yung iba maklo-close ng ng pathway, ganyan. Pero malay nyo naman, by next year, may magandang balita naman or before matapos ang permit namin. Kasi syempre may kanya-kanya namang yan kung ano yung para sa'yo. Kasi yung ibang vlogger na pinapanood namin, tapos iba namin kakilala na PR sila kung kailan. Wala na talaga, expired na yung permit nila. Parang naghihintay na lang sila ng extension ata nung kanilang work permit, mga ganyan. Tapos ma-approve sila, tapos minsan nga may isa pa na refuse yung extension nila, so hindi sila nakapag-work. Pero after 1 month na approve yung PR nila, diba?
So, yun. Maiyak-iyak ka talaga pag ganyan na nangyari sa iyo, di ba, be? Kasi ang dami mong sinakripisyo, tapos makukuha mo din sa huli yung PR mo. So, ayan. Basta na lang, wag na lang muna nating kasi lalo na yung mga bali-balita. Tapos, nakaka-pressure din kasi madami nagme-message na kamusta na yung PR nyo, ano nang nangyayari sa inyo, yung mga ganyan. Kaya, hindi pa kami nagre-reply ni Marvin, hindi pa kami nakakapag-share kung ano na talaga nangyayari sa amin. Siguro nakakaalam lang sa amin yung talagang nakakasama lang namin, kahit na yung mga kamag-anak din na, kahit parents nga namin, hindi nila alam yung pinaka nangyayari sa amin. Yan. Parents nga namin, hindi lang tatanong eh. Kaya, mas gusto lang kasi muna talaga namin, sa amin na lang muna, guys. Kung hindi ako nagre-reply pa sa mga tanong yung masyadong personal, pagpasensyahan nyo na kasi syempre, ayaw na namin medyo mag-isip-isip. Kasi pag nag-share kami, syempre haba pa yung usap. Tapos, hindi mo na may iwasan, magsasabi na ako, ganito na, hindi na baka mag-breakdown na naman tayo. Charing. So, ayun. Focus na lang muna kami ni Marvin sa pagtatrabaho, work. Lalo na mag-winter na talaga, guys. So wala na namang gala-gala na makakatipid na talaga lalo kami. Pag winter talaga nakakatipid tayo. Yun naman talaga. Nasa small town tayo, wala kang mabibili sa small town. Ayun nga, syempre, first time kong magwi-winter sa Kipling. Si Marvin naman nakapag-winter na dito. Umuwi nga siya tuwing walang pasok weekend kahit may snow. Dulas pa nga ako. Pero ngayon na magkasama na kami sa small town, hindi na kami masyadong pupunta ng Regina. Siguro mga once a month lang, pero depende pa yan kung makakapunta kami kasi syempre nag-i-snow, delikado. Tapos minsan weekend yung pasok ko, tapos si Marvin weekend lang yung walang pasok. Kaya ang mangyayari niyan, guys, hindi natin alam. Kaya kung Costco uli kami, makapag-Regina uli kami, dadamihan na namin. Kasi meron namang freezer sa bahay. Kasi nga, sila kuya naman, bumili sila ng freezer. Hati kami doon. So, hindi napupuno yun sa atin, diba? Hindi naman napupuno. Kasi syempre, dalawa lang naman kami ni Marvin. Tapos, hindi naman kami as in malakas kumain talaga, guys. Ayun. So, okay naman yung okay din naman yung sahod sa hospital kahit ka lang part-time. Ang nga lang, syempre on call. Hindi mo sigurado kung kailan ka tatawagan. Kasi ang nga daw dyan, nasabi nila sa akin, kapag hindi pumasok, saka lang daw ako tatawagan. Pero syempre, naka-line up daw yan sa sobrang dami na rin sigurong part-time. Halimbawa, yung unang tinawagan, hindi daw makakapasok. So, yung pangalawa, paano kung nasa pang-10 ako? So, ang tagal ko pa bago ako maka-duty. Pero tingnan na lang natin kasi minsan naman, yung iba kasi mga PR na din daw, minsan, hindi muna kinukuha yung mga part-time. Spend lang time lang with the family sila. Kami naman ni Marvin, dalawa lang naman, kaya kahit minsan okay lang na mag-work. Si Marvin, yun, maghanap din siya ng part-time. Kasi ang nangyari nga, diba, dalawa nga kami nag-apply ni Marvin doon. Tapos, ako lang yung tinawagan. So, ibig sabihin, hindi nila kailangan ng part-time. Kasi, nakalagay din naman doon, part-time lang talaga si Marvin. Parang nakalagay na Friday, Saturday, Sunday lang siya available. Ako kasi, nakalagay ko na doon, anytime pwede na ako. Tapos ayun, tinanong nga niya kung kailan nga ako pwede magsimula. Sabi ko, pwede na agad ako magsimula ng weekend. Kasi sabi ng ka-work ko, pag pina-duty ka na lang. Kasi syempre sabi nila, malilay off ka na rin naman. Edi mag-focus ka na lang din sa hospital. Edi yun, nagbigay ako ng schedule ko. Sabi ko, pwede na ako mag-start. So sabi niya, i-email na lang daw niya ako para ibigay yung schedule ko kung kailan ako magsa-start sa hospital. Tapos mayroon pa nga daw training yon. Kasi nasabi nga sa akin ng ka-work ko na magte-training pa nga daw ako. Kasi nga, di ba nga nasabi ko sa inyo may nauna na kung ako, napakaaga kong nag-apply doon. Pagka-apply ko, parang kinabukasan may nagte-training na. Ang bilis. Ayun.
Ako, mag-wait na lang tayo kung kailan tayo. Bilis. Ang mahalaga, may ano tayo. May work tayo. Ayun nga, wala ko nga mag-apply pa ako sa iba. Kasi meron ding daw hiring nga ng bantay ka ng mga bata. Sa daycare ba yun? Yun, meron din kasi daw na hiring na nagbabantay ng mga bata sa daycare. So, doon naman, pwede kang mag-part-time. Tapos, kapag naka 1 year ka na, kailangan mo na daw mag-aral. Pwede din daw doon. Halimbawa, sa, hospital, 3 days tayo doon. Tapos, yung 2 days natin sa daycare ba. Tapos, meron ding hiring sa co-op, cashier. Ayun. Iba-iba yung trabaho ko. Puro part-time lahat. Sa bagay, ganyan din naman yung nangyari sa akin sa Toronto. Lahat ng work ko part-time. Pero hindi yung ay, ganun din pala. Receptionist part-time, cleaning sa sa hotel ba yun? Sa hotel, puro part-time, kaya iba-iba. May pang-umaga receptionist, sa gabi, ako, server sa Five Guys, yung mga ganyan. So, ganun na naman pala ulit tayo. Kasi wala nga tayong makikitang full-time, kaya dun yung bagsak natin, guys. Pero okay lang. Basta may madagdag lang sa mga panggastos namin ni Marvin. Pero ang talagang panggastos siya. Kasi siya yung malaki malaki ang sahod. So kay Marvin ng bahay, sasakyan. Lahat na. Oy, akin yung grocery. Akin yung grocery, siya kayong ipon. O, diba? May ipon naman. Sa akin mapupunta yung ipon. Diba? Ayan, hindi natin alam kung magkakaroon pa ng overtime kala Marvin kasi nga syempre medyo mahina nga ngayon. Pero pag malay nyo, pag nagkaroon ng overtime, edi grab na lang ni Marvin yung overtime na yun. Sayang din malaki din kasi yung magkano din yun. 10 hours yung pag nag-overtime siya ng Friday. So guys, hanggang doon na lang yung ikukwento ko sa inyo. Mag-update na lang kami ni Marvin kung ano ba yung mga gagawin na talaga namin, kung magi-stay ba kami dito or lilipat kami. Kasi syempre masyadong malaking desisyon na naman tong gagawin namin. Dahil ang hirap kasing maglipat din, guys. Pero kung ganun nga ang mangyayari, mas lalo kami mahirapan kung pati si Marvin mawala ng trabaho, diba? Mas maganda na kung lilipat kami doon sa lugar na parehas kami makakuha ng full time, makakapag part time kami, kasi syempre wala namang kaming anak pa ni Marvin, kaya kayang-kaya pa naming magtrabaho ng double job. And ako, kaya naman. Si Marvin, first time magda-double job, pero mahaba naman ang oras niyan pag nag-overtime yan. Walang problema yan kay Marvin, kayang-kaya niya yan. Di ba, be? Kahit triple job pa. Basta daw, mas gusto nga niya yung nag-overtime siya, mahaba yung oras niya. Kasi, paldo yan kapag nagsasahod. Diba, bebe? Paldo. Nawawala yung pagod niya kapag nakikita niya na kung magkano yung sasahodin. Wala pa tayong pera. Wala, alam nyo ba, yung tipong hindi pa niya sinasahod, pinasok pa lang niya, kinukompute na niya. Kinukompute niya na kung magkano yung sasahodin niya. Iano niya na kung magkano yung matatabi niya. Sana all may natatabi. Hindi na kami sabay ni Marvin. Gusto mo rin yun, wala nang magbubunga nga sa'yo. Hindi. Kung kaya ko na sanang mag-drive ng mag-isa na ang gagamit nito. Ayun nga, nagbabalak na baka mag-carpool na lang din si Marvin para matipid yung mileage. Mas mura ba pag mag-carpool ka? Hindi, ganun din. So, tingnan na lang natin. So, hanggang dito na lang. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel namin. Bye, guys! Magbabay ka!